Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Tayo pong lahat. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Sa pambungad na himno po, awitin po natin ang This is my Father's World. Maraming salamat, Ama, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami magkaroon ng pagkakataon na tumungo sa iyong bahay-sambahan upang ikay purihin at pasalamatan. Maraming salamat po sa mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Sa buhay at kalakasan, Ama, na patuloy naming nararanasan ng mga nakaraang araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa amin. Idinadalangin namin, Ama, at inalalapit namin sa inyo ang aming mga pagkukulang. Humihingi po kami ng patawad sa aming mga pagkakasala. At dalangin namin, Ama, sa oras na ito, maranasan namin ang iyong presensya sa dakong ito. Ikaw, Ama, ang siyang manguna at maitaas sa lugar na ito, aming Ama. Linisin mo ang puso ng bawat isa upang matanggap namin ang iyong mga mensahe. Gayun din, Ama, dalangin namin na pagkauluban mo ng karunungan ang maghahatid ng iyong mensahe. Ang iyong banal na presensyo, Ama, ang aming maranasan sa lugar na ito, sapagkat sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yan, good morning po sa ating lahat. Ngitian nga po natin ang ating mga katabi. Sabihin mo, ang ganda-ganda mo ngayong araw na ito. Ang gwapo-gwapo mo ngayong araw na ito. Yan. God is good. And all the time. Yan. Sige nga po, lahat po ng anak ng Diyos ay tumayo at tayo po ay mag-awitan. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Sumayaw po tayo. Ano pa ba?
Purihin natin ang ating Panginoon. Yan. Sige po. A river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out and we cry out to you, Jesus. The river of living waters, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. The deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out and we cry out to Jesus. The deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out and we cry out to Jesus. We're falling into deeper waters. We're calling out to you. We're walking into deeper waters, going after you. And if he goes to the left, then we go to the left. And if he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Sige po, sundan po natin na sa harap. Jump, everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right, then we go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah.
amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi niya, deep cries out. Diba? We cry out. Kapag meron tayong nararanasan ng mga pagsubok, iiyak lang natin sa Panginoon. At hayaan natin si Lord ang mangusap sa buhay natin. Sabi niya sa John 12:24, anyone who wants to serve me must follow me. Because my servants must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. Anyone who wants to serve me must follow me. Ang lahat ng nagdanais na maglingkod sa Panginoon, dapat matutong maging obedient sa ating Panginoon. Amen? Kasi kapag tayo ay susunod sa Kanyang kalooban, lahat ay magiging maayos. Amen? Lahat ay magiging maganda. Lahat ay magiging maaliwalas sa buhay natin. Sige po, awitin po natin ang unending love. Silver and gold, and no treasure untold that could draw me away from your heart. Neither love of myself or of anyone else will do.
Panginoon, salamat po sa inyong pag-ibig. Lord, maraming salamat po sa buhay na patuloy mo pong pinagkakalob sa amin. Lord, sa oras na ito, manahan ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ang mag-bless sa mga makikinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. Search our heart, Father God. Lord, makita namin kung gaano kakabuti sa buhay namin. At maranasan namin ito araw-araw. Lahat po ng papurit pasalamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Isin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga pagkasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Ayos mo sa akin, isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Galak at tuwa ako ay puspusin, butong nangihinay muling palakasin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Tayo pong lahat. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako at ako'y gawing mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. May papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan, nung una at ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Nasa panahon po tayo ng awit at sayaw ng mga bata.
tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito na nasa harap niyo ngayon, Lord God. Naway, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge in everything that they do. Lord, maraming salamat din po sa buhay ng kanilang mga magulang. Naway, i-bless niyo po ang kanilang family. Lord, i-open niyo po yung puso at yung mind nila para po mapadipin po yung faith nila at para po mapastrengthen yung relationship nila with you, Lord God. Guide niyo po sila sa mga gawain na kanilang ginagawa sa araw-araw. Ito lamang po ang aming dalangin sa panamis na pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Ngitian nga natin yung katabi natin. Good morning, good morning, good morning. Ganon din po ay sa lahat ng mga kasama natin worshiping with us through online live streaming. Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, may mga kasama po tayo na sumasamba via online. So, mabilis pong lumilipas ang panahon. March 17 na po ngayon, 5th Sunday in Lent. At palapit na po tayo sa ating pong pagdiriwang ng ating pong mahal na araw na pinaghahandaan po natin. At sana ang mga naunang mga Sundays, we are on 5th Sunday in Lent, ay natulungan tayo na linisin ang ating mga puso, ihanda tayo sa ating pong celebration. Again, mayroon tayong nadagdag na gawain po sa ating pong Lenten celebration. Sa Miyerkules Santo po ay mayroon po tayong evangelistic worship na gaganapin po sa La Paz, San Marcelino. Akala namin noon malayo po yung pupuntahan natin, pero dalawa pala ang plaza. Mayroong La Paz, Sitio La Paz. Doon po tayo sa Barangay Plaza, malapit sa Barangay Hall nila. Jollibee San Marcelino, the next na kanto pakanan, sa likod lang po siya ng Jollibee. So, papuntahin po natin doon yung ating mga kamag-anak, mga kaibigan, na sama-sama po tayo ng mag-worship doon. Hindi lang po tayo, ang buong distrito ng Zambales, lalo na siguro po yung mga malapit, kasama po natin doon para po sa pagsamba. It is evangelistic worship kasi po ay ang layunin natin, maipakilala natin doon ang ating pong dakilang Panginoon tagapagligtas. But it is also a celebration, kaya po ating pong samantalahin na makasama po tayo. We are happy to announce na matagumpay po ang gawain ng SUMSA, Zambales United Methodist School Association, at ito po ay para sa mga pre-elementary. Nagkaroon po tayo ng pre-elementary convention na ginanap sa Iba Gym, at isa po ang ating school na nag-participate sa isang napakagandang gawain. Sila po ay nakakuha ng award, may award pala, Most Vibrant Presentation, yung ating pong mga kahapon din po ay ginanap ang Lakbayin Discipleship Downloading sa Urani, Bataan. Nirepresent po tayo ng ating associate leader, si Brother John Dave, si Pastor Regan, si Teacher Proy, at yung UMM President, si Brother Erap. Supposed to be kasama kami ni Madam Maricel, pero hindi po kami nakasama kahapon dahil celebration po ng
wedding ni Chai at ni Gladys. Patayuin natin ulit sila. Dito po ang ating newlywed. Congratulations once again. We are praying for you na marami pang pagpapala. Ikinasal po sila sa India, another wedding na ginanap dito sa Pilipinas. Kaya sabi ni Chai kay Gladys, I married you twice. Yeah. And more. Marami pang pagpapala po para sa kanila. Then on March 23, Sabado po, ito po yung ating upcoming event. Ang ating pong WCS Sing Out. Dance out yata, sasayaw sila eh. Sasayaw po sila. Sing and dance. So, ang ating pong mga kababaihan, siguro po, samahan natin sila doon. At doon din po gaganapin ang Search for WCS of the Year. Ang candidate po natin ay si Nanay Banji Tan. At the same time, yung ating former queen, iti-turn over po niya yung kanyang crown, si Mrs. Garcia. Part po yun ng ating pong gawain doon, celebration. So, sana ang prayer natin, ipapasa ni Ma'am Garcia sa taga-Kaste uli. No, kasi yun. Then, the following day, Sunday, March 23 po, ipagdiriwang po natin ang WCS Sunday or Women's Sunday in connection to the celebration of Women's Month, International Women's Month, yung buong buwan ng March. So, mag-usap po tayo mamaya sa speaker po natin. Then, sa April 30 naman po, yung sing out po ng kalalakihan nagaganapin sa Camp Galilee. Yung March 23 po, Iba Central sa Iba. Yung April 13 ay sa Camp Galilee sa Bangan Talinga. Iba. Yung mga UMM po na hindi nakasama noong Sonto Fellowship na ginanap sa San Narciso, mayroon pong fellowship ngayon sa San Rafael. Zone 5 naman, kasama po ang mga tribal. If you want to join me po, ay pwede po kayong sumama mamayang 2 o'clock in the afternoon. May meeting po ang council para sa ilang mga bagay. Short meeting lang po after worship. Gusto po nating i-welcome, kasama natin sa pagsamba, of course, si Ate Sen, fresh from US. Welcome home. Susunod po sana kami sa inyo, hindi nyo kami hinintay. Papunta kami ni Miss, ay siya lang pala. Papunta po kami New Jersey sana. Then si Ma'am Maribik Panimbatan, welcome po sa worship. She is a missionary po. Salamat po sa inyo pong pagpunta. Welcome po sa pagsambaan. Benedict from Palawig. Meron pa po ba na bagong ligo lang? Bagong ligo, bagong gupit, mga gano'n. Bagong gupit daw. Meron. So, welcome po sa pagsamba. Yan po, welcome po, ma'am. Thank you so much for coming. At lahat po tayo, welcome po tayo sa presence ng ating pong dakilang Panginoon. So, sama-sama po tayo. Let us feel the presence of God. And we are meeting in our prayer the most powerful God, our Father. And let us pray. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po ay tinawag mo isang napakalaking pagkakataon, Panginoon, na kami po ay narito sama-samang sumasamba. Dumudulog, itinataas ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw po ang lahat-lahat sa amin. Tanggapin niyo po ang aming dakilang pagpapasalamat sapagkat alam po namin na ikaw ang Diyos na sumasama, lagi namin kasama,
sa lahat ng mga panahon at pagkakataon. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang iyo pong kadakilaan sa buhay namin. Salamat sapagkat ngayong mga panahon na ito, kinakausap niyo po kaming lagi. Inihahanda kami upang ang taong 2024 sa pagdiriwang ng Lenten season, Panginoon, ikaw po ang siyang higit naming maranasan. Nilalapit na po namin ngayon pa lang, O Diyos, ang aming evangelistic worship crusade na gaganapin sa Barangay Lapas, San Marcelino. Lahat ng dadalhin mo doon ng mga tao, Panginoon, ikaw po ang siyang magpala. More than anything else, alam po namin na makatagpo kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. At maraming salamat po sa iyo pong banal na presensya. Samahan niyo po ang lahat ng gagamitin yung anak doon na itatayo. Ang praise and worship team, mga testimony, ang mga sasayaw, higit lalo, Panginoon, ang abang lingkod na gagamitin mo magsalita upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Cover the place, Panginoon, ngayon pa lang ang buong San Marcelino at sa iyo namin ito ipinagkakatiwala. Patuloy po kaming naglalakbay papunta sa iyo pong puso na maranasan ka namin ng higit pa sa mga panahong ito ng aming pong pag-ala-ala at pagdiriwang ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang Diyos na nandyan lagi, maging sa panahon ng pagsubok, problema, sa panahon ng mga pagkakasakit. Ikaw ang dakilang Diyos na laging kasama namin upang kami po ay magtagumpay. At kung mayroon kang mga anak nandito, kasama namin sa online, Panginoon, na may mga panalangin, may pinagdadaanan, may pagsubok. Lord God, the same God that is you that we are worshiping is the most powerful God. Maranasan ka ng iyong mga anak. Ikaw ang sagot sa lahat ng mga kalagayan. And God, you are the Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, by the power of your holy blood shed at the cross at Calvary, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we speak healing. Dinadalangin namin ang panibagong lakas, dumaloy sa lahat ng mga nangihina, physical man, emotional man, lalong-lalo sa spiritual. Ikaw ang lahat ng may sakop sa lahat ng mga ito at sa iyo po kami nangahawakan. Pagpalain niyo po ang aming iglesia sa lahat ng mga gawain ng local church, ng district man, ng annual. Alam po namin na sinasamahan niyo po kami at pagpapalain, pagtatagumpayin niyo po kami sa aming mga gawain. Nakikisa po kami sa panalangin ng aming bansang Pilipinas. Pangunahan niyo po ang aming mga leaders. Sa iyo namin sila pinagkatiwala. Matagpuan nilang lagi na sila po ay magpakanlong sa iyong karunungan. Dalangin namin ang kaayusan at kapayapaan sa lahat ng sangay ng aming pamahalaan. Maging ang mga local government units, Panginoon, sa lahat ng probinsya, sa lahat ng munisipyo at barangay. We continue to declare that Philippines is for Christ. And we want to join Christians for the advancement of your kingdom in this nation, O God. Pagpalaan niyo po kaming lahat, maging blessing kami para sa marami. Hayaan mo, Panginoon, na kausapin kayong ng iyong mga anak sa loob ng duration ng aming pagsamba. Malaya ka pong kausapin kami at malaya ka pong gumawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo.
Amen. Praise Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Kunin po natin ang ating Biblia. Sa unang pagbasa, Jeremias chapter 31 verses 31 to 34. Ganito po ang mababasa. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, pagamat para kong isang asawa sa kanila. Sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Sa ikalawang pagbasa po, John chapter 12 verses 20 to 33. Ganito po ang mababasa. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea. At nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
at the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Well, like the sun in darkness hide, and shine His glory's day. When Christ the mighty Maker died, born when the creatures sin. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. The dross of grief can never pay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. Purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit na dinala sa atin ng mga kabataan. We are now on the 5th Sunday of Lent, and next Sunday is Palm or Passion Sunday na sasabay din natin sa celebration ng Women's Sunday. Basahin ko po sa atin ang ilang portion ng ating pong readings from the Old Testament, from Jeremiah chapter 31, and on our gospel reading, John chapter 12. Verse 33. Jeremiah chapter 31, verse 33. The new covenant that I will make with the people of Israel will be like this. I will put my law within them and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. At sa John chapter 12, verse 23 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ng sagana. Verse 26, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin.
Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay pumaroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglingkod sa akin. Whoever wants to serve me must follow me, so that my servant will be with me where I am, and my Father will honor anyone who serves me. Let us pray. Father God, we ask your wisdom to be upon us, and may the meditation of our hearts and mind be pleasing to you. Salamat po. Samahan niyo po kami kapang aming dakilang guro. Makikinig po kami sa iyo pong kalwalhatian. Ikaw ang may taas at madakila, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Alam niyo po ba kung saang lugar yan? Dapat sana po ay this month ay pupunta tayo dito. Kasama natin ang ilang mga kapatid within Zambales District, pero hindi natuloy. Pero hindi naman natatapos yung pangarap na makapunta po tayo dyan. So after district conference, that week or the following week ng April 2nd or 3rd week, kung gusto po ninyong sumama, si Engineer Dado po ay nag-usap kami noong nakarang araw at mag-schedule po tayo na pupunta yan. Saan ba yan? Yun, dyan po lang yan sa atin. Kasi sabi nila po ay kung saan-saan ka na napunta, baka mamaya yung katabi mo lang ay hindi mo pinupuntahan. Sana po ay makapunta tayo dito sa isang napakagandang lugar upang, ano bang gusto nyong gawin doon? Magpa-picture ng ganito. O kaya ay ganito. At least po ay kapag ikaw po ay nasa isang napagandang ginawa ng Panginoon, ay may kukunik mo yung heart mo, yung faith mo in loving the nature. At yan po yung kailangan nating gawin. Ginagamit ko po ito for me to borrow this word para sa ating pag-uusap ngayon. Decoying Mount Pinatubo as a beautiful disaster. Kasi nga, pag titignan natin yung napakagandang lugar na yan, ay without knowing na ito ay isang bulkan na sumabog, hindi magandang pangyayari ang naganap dyan. At lahat tayo na naapektuhan. Lalong-lalo na po siguro kayo dito sa San Marcelino, Castillejos area, Botolan, naapektuhan. Pero nandyan po ang isang lugar na ginawa ng Diyos, nature, transforming the ruins and ashes of tragedy into a beautiful place. In a beautiful tourist spot ngayon na dinadayo. People are going in this place traveling from Tarlac to Pinatubo. Yung iba pong way ay sa Botolan. Inihalintulad ko po ito sa atin na mga tao. Last time po, ito yung slide ko last Sunday, na yung mga Israelite, sobrang reklamo sila ng reklamo during the time na nasa disyerto sila, na naglalakbay sila, bakit ganito, walang tubig, napakahirap ng pinagdadaanan, napakainit,
Sawa na kami sa pagkain na ito. Kaya sabi ko po dyan, when life is difficult, always remember that you are heading to promised land. What we are now, what situation we are now, that is not the final destiny. Pinapadaan tayo ng Panginoon dyan at mayroon tayong pupuntahan na mas maganda. Or sa ating pagkatao, sabi ko po ay hindi mahalaga kung saan ka galing o sino ka dati. Ang mahalaga po, ang importante saan ka papunta. Kasi kung pag-usapan yung dati, hindi po ako karapat-dapat na tumayo dito sa inyo. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon. I am a beautiful disaster by the grace of God. Kayo din po, pwede bang sabihin natin sa sarili natin yan? Basahin natin, sinasabi mo sa sarili mo. 1, 2, 3, go. I am a beautiful disaster by the grace of God. Lahat tayo po, hindi maganda yung ating pinanggalingan, yung ating kahapon, yung ating nakaraan. Kapag ikaw pala ay may kinasal na gwapo at saka maganda, nakakagwapo din. Yan po ay, magaling din yung nagpicture. Kahit na hindi gwapo sa personal, napagwapo nila sa picture. Ito po yung verse na binasa natin sa ating pong Old Testament reading sa Jeremiah chapter 31 verse 33. A new covenant. Sinasabi ito ng Diyos sa pamagitan ni Prophet Jeremiah. Pero he is prophesying about the coming of Jesus. He is talking about the new covenant. From the old covenant to the new covenant, which is validated during the time of Jesus, dying and resurrected from the cross. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, declares the Lord, I will put my law within them and I will write it on their hearts. Laging ang Diyos, gumagawa siya ng transition sa buhay ng tao o sa kasaysayan o sa kanyang chosen nation that time, yung Israel. Kasi yung pinanggalingan niyan na sa Old Covenant, the laws were written in the stones. Yan po yung niyan, yun po yung pinanggalingan, yung foundation ng text na ito. Yung 10 utos na kinuha ni Moses na ibinigay ng Diyos sa Mount Sinai, nakasulat sa bato. Kaya, come the time na sabi ng Diyos, parang paulit-ulit na lang na yung tao magkasala, mag-alay siya ng tupa ng kung anong haing susunugin, naging mechanical na lang, wala na sa puso ng tao yung salitang magsisi. In the new covenant, ito po yung isang ng mga biblical scholars o ng mga theological writers. In the old covenant, we are under law. Para natin. But in the new covenant, we are under grace. Sa lumang tipan, sa lumang covenant, tayo po ay nasa ilalim ng batas. Pero sa bagong covenant, in the new covenant, we are under grace. Sa ilalim tayo ng kanyang biyaya at yung kanyang biyaya ay masagana. Kaya
pag-isipin natin yung from the stone to the heart of the people. Mayroong pong dito, yung transition na ito ay yung panawagan ng Diyos na let us love God with all our hearts, with all our mind, with all our strength, with all our soul. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at ng buong kaluluwa. Kaya nga, hindi naman natin nature na masama. After ng creation, tinignan daw ng Diyos yung lahat ng kanyang nilikha and it was good. So, mali po yung sinasabi na by nature we are bad. Kasi tayo po ay nasira ng kasalanan. Namantsahan tayo ng kasalanan. Kaya po, mayroong ginawa ang Diyos. God initiated the new covenant para maging maganda po para sa ating lahat. Katulad ng disaster ng Mount Pinatubo, turning that place into a beautiful place. Or yung sinasabi natin kanina sa ating sarili na I am a beautiful disaster because nung panahon na hindi ko pa kilalang Panginoon, ganito ako dati, ganito ako. Pero nandito tayo ngayon upang tayo ay makita natin ang biyaya ng Panginoon. Ito pong na ito, actually po, parang dito lang sa ating pong Lenten journey, ilang beses nang pumasok yung text na ito sa ating lectionary reading. At nagpapahiwatig ang Panginoon sa atin na katulad ni Haring David. Si Haring David nagkasala siya. Nagawa niya ang pinakamabigat na pagkakasala sa Diyos. At nandito siya ngayon sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi ko po, kapag ang tao ay nagkasala, it is connected to your heart. Kapag ikaw ay nagsisisi, pag sinabing nagkasala ka at guilty ka, hindi lang yun sa isip, higit lalo sa iyong puso at sa iyong kaluluwa. Kasi nilagay ng Diyos yung kanyang commandment sa puso natin. Sinulat niya yan para hindi lang para mas madali nating maalala, kundi in response to His goodness and to His love, tayo po ay nagre-respond sa Kanya in response to His love. At yun yung dapat na nanggagaling dito sa puso natin. Yung lagi ko pong nababanggit, parang ganito. Today is Sunday, nakasulat, kinakailangan na araw ng pahinga, sambahin ang Diyos. If you're coming to church for that reason only, mayroong kulang. Kasi nandito na nga yung utos na yun sa puso natin. We are coming, we want to love God, we want to worship God with all our hearts. At gusto nating pasalamatan ang Panginoon. At kung tayo ay nagkamali, connected sa puso natin, parang si Haring David, yung sabi natin kanina. Ang background po ng Psalm chapter 51 verse 10, nagkasala siya kay Bathsheba, sa asawa niya si Urias, nagkasala siya sa Diyos. At ito po yung kanyang prayer. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, renew a loyal spirit within me. Na kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, tayo nagkasala, umihingi ng tawad, alam mong totoo yan sa'yo. Kapag umiiyak ka,
nagsasalita ka, hindi ilang sa pang-ibabaw nang gagaling sa puso. Isang paghingi ng tawad, hindi sa nguso, kundi mula sa puso. Yan po ang isang makatotohanang paglapit, paghingi ng tawad sa Panginoon. John chapter 12, verse 24 is a parable. Sabi niya po, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed. Sabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, mamumunga ng sagana. Scientifically speaking, ay yung buto, kapag hindi mo itanim, hindi siya tutubo. Kailangang itanim siya sa lupa. Kailangan bitawan mo siya sa lupa at mamatay bago magkaroon ng buhay. Yung title natin, subtitle natin sa part na ito na binasa sa atin ay Jesus speaks about His death. Ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang pagkamatay. At dito po, nung binabanggit niya ito, binabanggit niya yung kanyang sarili na siya ay mamamatay. Pero mamamatay siya nang hindi lang para sa kanyang sarili. At ganun din po tayo. Tayo po ay katulad ng ating Panginoong Kristo, kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Ito po ang ilan sa aking mga pagbulay-bulay. Dito sa parable, unless it fall on the ground and dies. When Jesus told about this parable, it is a call of total surrender to God. Hindi bastang paglapit kasi kinakailangang mamatay. Kapag tayo ay nagtanim ng buto, siguro mas madaling dito, pag magtanim ka ng sitaw, 1, 2, 3, 4 days, kapag hukayin mo yun at hindi mo mahintay na tutubo siya, wala kang makikita. Kasi naging lupa na po siya eh. Pag pinakialaman mo yung nature, pag pinakialaman mo yung science o yung pagkilos ng Panginoon, mas lalo siyang hindi tutubo kasi baka masaktan mo yung namatay na yon na nagsisimula ng magkaroon ng buhay. Kinakailangan natin na ibigay ng buo. We need a total surrender to God para makita natin yung biyaya. Number 2, unless it fall on the ground and dies means it is the truth that old self need to die. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Bago na. It is a process na ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, yung kadadaan lang na gospel reading natin about kay Nicodemus, doon binitawan ng Panginoon yung kapag hindi ka mamatay, unless a man be born again, kapag hindi ka mamatay at mabuhay na uli, hindi mo makikita yung
kaharian ng Panginoon. Our old self need to die. And by the grace of God, maranasan natin yung pagkabuhay na mag-uli dahil sa kanyang biyaya, kapangyarihan, at pag-ibig. Number 3, nung sinabi ng Panginoon na unless it fall on the ground and dies, lumabas sa aking contemplation na it is a challenge to be the best version of yourself. Kaya nga, nung aking pinagbulay-bulayan yung beautiful disaster, saan na kaya ako? Nasa disaster pa lang ako o I am on the edge? Pero, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Nagpapatuloy pa siya upang maranasan natin, makita natin yung pinapangarap niyang tayo. We are on the process. Kaya nga, part ng lectionary reading ngayon, ipinakita nila yung buhay ni David para yung process na yun, makita natin na part yung ating pagkakamali. Gusto kong hiramin yung sinabi ni Muniba Masari. Sabi niya, we are perfectly imperfect. Thanks God, we have a perfect God. Salamat sapagkat part ng pagkilos ng Panginoon sa atin, yung kahinaan natin na tayo ay dumadaan sa mga problema at pagsubok, part din yung tayo ay nagkakamali. Huwag nating kalimutan, we are heading to Promised Land. We are on the process of becoming the best version of ourselves. At kasama natin ang Diyos sa bagay na yan. Number 4, in the parable of Jesus on this verse, unless it fall on the ground and dies, God is calling us to decide. We need to decide to live for our divine purpose. Hindi lang basta mabuhay, hindi lang basta kung ano yung saan tayo nag-work, kung ano tayo at sino tayo. We must need to be connected to that divine purpose na ginawa ng Diyos para sa atin. Lagi ko pong sinasabi, ang mundong ito ay isang malaking teleserye na mayroon tayong papel na ginagampanan. That every vocation that we choose, pinili nating maging teacher, pinili nating maging kung ano man yung natin, part ng ating buhay ay paglilingkod natin sa Panginoon. We are doing that because it is part of our divine calling or divine purpose. But most of all, it is the verse, sabi ko po kanina, it is about Jesus dying on the cross. Yung kanyang kamatayan sa cross, inilibing siya para tubusin yung lahat ng ating mga kasalanan. Yung isang Christian author na nabasa ko nung isang araw, sabi po ay, Jesus was buried
on the tomb of our sins. Lahat ng ating mga kasalanan, doon nalibing ang ating Panginoon Kristo. At siya po ay nabuhay na mag-uli. The same way, dalawa po yung parable na binanggit dito pero isang meaning. Sa verse 25. Verse 24 yung kanina. Sabi niya, he who loves his life will lose it. He who hates his life in this world will keep it to eternal life. Parang yung ginawa sa atin ng ating Panginoon Kristo. Parang yung ginagawa ng mga missionary. Or in a very simple way, tayo po, mayroong tayong ginagawa minsan na nire-risk natin yung ating buhay, yung ating pananalapi. Imbis na para na sa atin, ibibigay natin para sa mission ng Panginoon. That's part of it. And the last verse, John chapter 12, verse 26. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. This verse is calling all of us to serve no matter what. Kaya nga sabi ko, hindi naman lahat tinatawag ng Diyos na magpastor. Pero kung saan kayo, that's part of your service to God, yan ay bahagi ng inyong paglilingkod. In the service of the King, of the one who died for us, resurrected for us. Kaya nga sabi ko, nabubuhay tayo. We are living, we are moving, we are praising God, we are praying, we are serving. All for the glory of God. Sabi nga po ay, sabi ng Apostol Pablo, kahit anong gawin mo, kumakain ka, umiinom ka, ginagawa mo ito. All of this for the glory of God. Do it for the glory of God. Yung ginawa niya sa atin, parang ito yung aking nakita po. In whatever service we can do, para sa ginawa niya na iniligtas niya tayo, namatay siya para sa atin, nabuhay siya na maguli para sa atin. Hindi naman makabayad yon, hindi naman niya hinihingi din. Pero bilang isang anak, bilang isang nilalang, bilang isang Kristiyanong iniligtas at pinagpala, tayo naman in return, we need to serve. We need to serve. He died for us. Let's live for Him. Namatay siya para sa atin, mabuhay tayo para sa Kanya. The most beautiful disaster is that Jesus died and resurrected for us. Sabi nga po ni Apostol Pablo, for some, the cross means disaster. But to us, who were saved, who are saved, the cross is the grace of God. Sa mga iba, sabi po, ang cross ay hindi magandang bagay. Pero sa ating mga naligtas, ito ay biyaya ng Diyos para sa atin. It is always my prayer that the Lenten celebration for 2024 will be a life-changing experience for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Ayon sa Panginoon
Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, nagpapasalamat po kaming muli sa loob ng isang linggo, sa loob ng mga nakarang araw. Pinagpala mo po kami sa iba't ibang paraan. Pinagpala niyo po kami sa aming mga pangailangan at higit pa. Narito po ang aming pagpapasalamat, pagdakila sa iyo, pagkilala na sa iyo galing ang lahat ng mga ito. Basbasan niyo po ito, bendisyonan niyo po ito. And through these offerings, I declare financial breakthrough. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang It Pays to Serve Jesus. Kay Jesus ay kaaliwan, pagkat sa Kanya'y may kagalakan. Ito'y isang ganap na katungkulan ng tao sa bawat araw. Maglingkod ka, tayo'y maglingkod. Bawat araw ay maglingkod. Tayo'y kay Jesus ay maglingkod na masaya at walang kay Jesus, tayo'y maglingkod. Bawat araw ay maglingkod. Tayo'y maglingkod kay Jesus, ay maglingkod na masaya at walang bago. Nasa panahon po tayo ng paglapit, pagdulog, pagpapasalamat ng Diyos ay karapat-dapat na paglingkuran.
tayo po ay magtalaga ng ating buhay sa Kanya. Panginoon, salamat po sapagkat Ikaw ang unang nagbigay. Binigay mo ang iyong bugtong na anak para sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, sapagkat ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Tumulo ang iyong banal na dugo upang mahugasan ang aming mga kasalanan. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang unang naglingkod. Sinabi mo pa, Panginoon, na parito ka upang maglingkod at hindi upang paglingkuran. Katulad ng aming inawit, lubusin po namin ang aming kagalakan na paglingkuran ka. Patuloy naming maranasan, O Diyos, ang kagalakan bunga ng kaligtasan at bigyan niyo po kaming lagi ng kagalakan na maglingkod sa iyo sa araw-araw. Narito po kami sa panahon ng aming pagpapasalamat. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Higit sa lahat, narito rin po kami na nagtatalaga ng aming mga sarili. Kami ay sa iyo lang kami maglilingkod. Ang buhay na ito na pinagpala niyo po ay maging karangalan para sa iyo. Makita mong lagi sa aming buhay ang iyong ginawa, ang iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Na sa pamagitan ng aming buhay at paglilingkod, hindi masayang ang iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Dalangin ko po na maging pagpapala kami sa maraming tao. At dinadalangin namin patuloy, Panginoon, na sa aming sarili, patuloy kaming lumago, mapagpala. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. At dalangin po namin na ang aming pagdiriwang ng Lenten Season 2024 ay maging isang karanasan na patuloy na magpapalago ng aming buhay espiritual, ng aming buhay na paglilingkod. Salamat po. I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. We believe by faith that in the throne of your grace, there is always answers in our prayers. Salamat po, ikaw may taas at madakila. Ito pong aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Shall we rise para sa uling estropa ng ating awit? Agam at mahirap ang daraanan at tumulo sa kalangitan. Si Jesus ang sa ating papatnubay kung maglingkod bawat araw. Maglingkod kay Jesus, tayo'y maglingkod. Bawat araw ay maglingkod. Tayo'y maglingkod kay Jesus ay maglingkod na masaya at walang pagod. Mga kapatid, kinukupkup tayo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin ang kadakilaan niya sa lahat ng pagkakataon. Patuloy nating tanggapin ang kagalakan, bunga ng ating kaligtasan at makapagpatuloy tayong maglingkod na masaya sa bawat araw. Sumaatin ang lahat ng kanyang pangako at masaganang biyaya
ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. 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 Magsiupo. Let's cut. 1, 2, cut.
Praise God. Let us give clap offering to the Lord. Amen. Sa next Sunday, mga kababaihan naman yung magganito kasi Women's Sunday. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Umayo tayong taglay ang pag-ibig ng Diyos at biyaya para sa atin. Let us be a blessing to everyone. God bless us more. Yung mga church council members po, dito lang po tayo sa opisina mag-meeting. Short meeting lang. Yan, praise the Lord. Let everything praise the Lord. Salamat po sa Bungabong family na nagbigay ng bulaklak ngayong umaga. Salamat sa mga stewards ngayong Sunday. God bless you all. Lahat po ng kababaihan, maiwan po. Ang mga kabataan ay mag-care group kayo. Ang mga tambourine dancers, mag-practice po kayo. Yan. Mga kababaihan, punta po tayo dito. Kuya Justin, please lead muna yung care group nyo. Tapos tambourine dancers kay Ate Maya.